Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag, ng kabutiha'y mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ay asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inalalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapiling natin na mga kapwa nating deboto ng Poong Jesus Nazareno sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Nasaang dako man kayo ng Pilipinas o ng mundo. Bumabalik po tayo sa mga karaniwang panahon kung tawagin ng simbahan. Kaya tayo ngayon ay nakakulay berde na. At matapos ang mga selebrasyon o mga pagdiriwang, lalo ng Kwaresma, muling pagkabuhay ng ating Panginoon, at natapos nung linggo sa Pentecostes, tayo ay bumabalik sa karaniwang panahon. Karaniwan, hindi dahil mukhang ordinaryo lang ang lahat, kung hindi ito yung panahon na makapagsasabi sa atin kung madadala nga ba natin ang mga aral at turo na ating natutunan mula sa malalaking selebrasyon na ito. At sinisimulan tayo ng ating Panginoong Hesus sa paalalang tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Alam nyo, merong mga matik kung tawagin sa mundo. Sabi ng mga kabataan sa akin, "Father, matik na yan." Ano yung mga matik na yon? Kunwari, meron kang kanin. Anong dapat merong kasama nito? Dapat may ulam. Hindi mo naman pwedeng kainin yung kanin na kanin lang, hindi ba? Tayo mga Pilipino, mas sanay tayo na kanin, tapos may ulam. O kahit yung spaghetti. Ano yung kapartner dapat? Matik na yan, Father. Dapat may sauce. Kasi hindi po pwedeng kainin spaghetti na spaghetti lang. Di ba? Malungkot. Yung iba, hinahaluan ng ketchup para mas malasa. Di ba? Parang din sa ugali natin, kapag ka ikaw ay nangutang, matik na yan. Anong dapat gawin? Takbuhan? Siyempre hindi. Dapat bayaran. Matik yan. Sana makatulog ka na hindi ka nakakapagbayad ng utang mo, hindi ba? Pero sa ako, personally, hindi ako makatulog ng maayos kapag alam ko meron akong nautangan. Di ba? Matik na yan, dapat magbayad. Kapag ka ikaw ay nagawa ng pabor o nabigyan ng bagay, ng regalo, anong dapat? Matik na yan. Matik na? Magpasalamat.
Kasi hindi po pwedeng, no, binigyan ka nga ng pabor, tapos ikaw pa yung nagyayabang. Ano yan, entitled ka ba? Para sa'yo talaga yung regalo na yun, deserve mo? No, hindi eh. Di ba? O kaya naman pagka ikaw ay nakagawa ng masama sa kapwa o ikaw ay nakapanakit ng damdamin ng kapwa mo, Father, matik na yan. Matik ang alin? No? Ang humingi ng tawad. Di ba? O sana makatulog ka din kung alam mong hindi ka nag-ano, di ba? Yung nakapanakit ka ng kapwa mo tapos pinagkalat mo pa sa social media, no? Deserve niya yan. Di ba? No? Kaya lang ang nangyayari sa atin ngayon, hindi nagiging matik yung mga mabubuting tugon doon sa mga bagay na dapat nating gawin bilang tao. Kaya maganda yung paalala ni San Pablo sa unang pagbasa, yung kanya daw oo, no, ay nananatiling oo kahit hanggang huli. Ibig sabihin may katapatan doon sa kanyang ginagawa sapagkat sa tulong ng grasya ng ating Panginoong Hesus na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakalaganap ng mabuting balita, harapan man siya ng mga pag-uusig o ng kamatayan, pagkabilanggo, no? Yung kanyang oo sa kanyang pangako sa Diyos ay mananatiling oo hanggang dulo. Yeah? Sana tayo din, ganun tayo magiging mga asin at liwanag sa sanlibutan. No? Kung tayo ay magiging tapat doon sa mga ginagawa natin, doon sa mga matik na ibinigay na sa atin ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagiging mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng binyag na tinanggap natin, hindi lamang yung pananampalataya yung natanggap natin yung kalooban ng isang anak ng Diyos na merong kakayanang gumawa ng tama at umiwas sa masama. Kaya lang habang humatagal yung panahon, habang tumatanda tayo, parang hinahayaan nating mawala yung mga matik na yun sa buhay natin. Bakit? No? Parang hindi ko feel gumawa ngayon ng mabuti. Hindi muna ako magbabayad ng utang. Hayaan ko muna siyang maningil ng maningil sa akin. Total, matigas naman ang ulo niya No? Para bagang nagiging manhid na yung ating mga kalooban doon sa mga bagay na dapat nating gawin. Doon sa mga pangako na binitiwan natin. Sa mga mag-asawa dito, hindi ba? Meron at merong panahon na darating na masusubok yung inyong pagsasama bilang mag-asawa. Di ba? Pero kagaya sana ni San Pablo, yung oo na binitiwan natin sa harapan ng Diyos sa altar nung kayo ay kasal, ay manatiling oo hanggang sa dulo. Sa mga lingkod ng simbahan o sa mga lingkod bayan natin, meron din tayo mga pangakong binitiwan. Sana yung oo natin ay hindi sana mapawi ito kapag nakikita natin na, bakit ganito yung pinaglilingkuran ko sa simbahan? Bakit si Father ganito? Ang sungit. Bakit ganito yung mga kasama kong mga lektora o mga kasama kong mga kolektora? Bakit parang hindi masyadong maganda yung ugali? No? Ito ba yung magpapahinto sa atin ng paggawa ng tama at mabuti? O yung mga kasama ko namang mga lingkod bayan, ganun din nag-uuwi din sila ng mga gamit sa opisina. Hindi ito sapat na dahilan para huminto sa paggawa ng mabuti at maging totoo doon sa mga sinumpaan nating mga pangako. No? Sa pamamagitan ng unti-unti na maliliit na paggawa at pagganap sa mga dapat nating gawin, tayo ay nagiging asin at ilaw ng mundo. Asin na nagbibigay ng lasa. Lasa na magpapaalala sa atin na maging mabuti sa bawat isa at magbigay ng lasa, magbigay ng kulay at buhay sa mundo. Gayun din ang liwanag, tatanglaw yung mga mabubuting gawa natin bilang halimbawa doon lalo sa mga nakababatang henerasyon. Mga minamahal kong kapatid, ito yung grasya na hihilingin natin sa Panginoon ngayon sa misang ito. Hilingin natin na maraming maaring matik sa atin bilang mga anak ng Diyos, yung mga kabutihan, pero kung hindi natin pipiliin at yayakapin na gawin ang mga bagay na ito, hindi ito magiging matik at mabubura ito sa ating kamalayan. Nawa tulungan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mga pagsasakripisyo at paggawa ng mabuti na maging mga asin at ilaw ng mundo.